Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Doc Loren Badoy tungkol ito sa pag-rally ng mga kababayan nating Pilipino sa Japan dahil nagbisita doon ang Pangulong Marcos Jr. Grabing sigawan ng tao. Bongbong, magnanakaw, ibalik ang pera. Ganon. Ito, sabi ni Doc Badoy, just as I told you, read my earlier post about how Bongbong magnanakaw asked the Japanese police force for maximum security because he didn't want to see any Filipino kasi nasindak siya sa rally kahapon. The Japanese police we spoke to said they have never had that kind of request from any world leader that visited Japan. Ngayon lang daw ito nangyari. Leaders want to be near the people they serve, just like PRRD. The Japanese are very honorable people, and they absolutely hate liars, thieves, drug addicts, abusive, and corrupt public servants. So, see, they left him wide open to us. Hindi pinagbigyan ang kahilingan na bigyan ng maximum security. Ang mga tao, libreng makalapit pa rin. Kaya yung rally kahapon daw, grabe, natulala ang Pangulo. So, they left him wide open to us, the people. Wala siyang kawala. The Japanese government is made up of admirable people. I cannot say enough good things about them. Thank you. Nagpasalamat si Doc Badoy sa Japanese Police Force dahil hindi nila pinagbawalan ang mga kababayan natin doon na makalapit sa Pangulo at nagrally. Thank you for delivering ngagba to us on a silver platter so that he heard the rage of Filipinos and saw our angry faces. Something the PNP and AFP shield him from while they obey illegal orders and look away as BBM abuses us. P.S. Don't worry, our kababayans who rallied, he spoke in Nihongo fluently as well as in English for hours. Even their placards were in English and Japanese so that the entire world will know what Bongbong Ngagba has done is doing to the Filipino people. To PRRD, that he is just like his father. So ito, pakinggan natin yung konting rally nila. Okay. So, magbasa lang ko sa mga comments, ano? Lucila Delgado, yan, tama yan. Dapat mapatalsik yan sa pwesto. Jessica Trinidad, di naman nahiya na kasi ngagba talaga. Logan, dati nung bumibisita si PRRD sa Japan, parang rockstar. Ngayon, parang may ketong. Kawawa, no? Grabe. At ni Anepo, respect is freely given to those who deserve it. PRRD is the great leader of this country. Maribel Divina, thank you OFWs in Japan. Bagay lang sa kanya, buti at hindi siya pinagbigyan ng Japan Police Force. Kim Deles, so this po sa isang supporter nila, di na iwas ang camera, kuhang-kuha sa akto. Iwas na iwas si ate sa beso ni Lisa. Kaya, diring-diri siguro mga yan. Kaso, no choice. Trabaho lang. Ay, nako. Melanie Calderon, sana dito rin sa Pinas magkaroon ng ganyan na nagsisigaw. Are you okay?
Respect to the OFWs, expats, and local Japanese for the protest against the corrupt President of the Philippines. Grabe. Christina, I have a Japanese friend. Before he stated way back in 2016, he likes Duterte very much. He admired him for being strict, good governance, and well-organized president by my friend. And he walks in many places. He said some police roam around and that's why he admired him a lot. Ay, nako, nakakaya talaga yung sigawan ka na magnanakaw. Yun na siguro ang legacy. Sino ba yung nagsabi? Si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung grabe ang korupsyon panahon ng Marcos Sr., na doble na triple ang korupsyon panahon ng Marcos Jr. Sinigundahan ni Professor Winnie Munsod. Ito, mga dilawan ito Hindi sila mga DDS. Sabi ni Professor Winnie Munsod, ang mga pinakamalalang korupsyon sa bansa nangyari panahon ni Marcos Sr. and Marcos Jr. So, nakakahiya. Sayang, instead na malinisan, ibangon ang dangal ng pamilyang Marcos, lalong sinira. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Electronic voting sa Kamara, pinayagan din noong impeachment ni BP Sara ayon kay Congressman Erese. Isiniwalat ni Caloocan City Representative Edgar Erese na matagal nang pinapayagan sa Kamara ang electronic o remote voting, kabilang na umano noong botohan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umabot sa 257 kongresista ang bumoto pabor sa impeachment. Ang pahayag ni Erese ay dumating sa gitna ng umiinit na bangayan sa Senado, kaugnay ng panukalang payagan ang online participation at electronic voting sa mga senador kahit wala sa session hall. So, ito ang exact word ni Congressman Erese. Yung issue nang kung papayagan ang remote voting, tingin ko pwede. Kasi dito sa House of Representatives, pinapayagan yan, di ba? Ayon sa mambabatas, makikita umano sa mismong footage ng impeachment voting noong Mayo 11 na hindi lahat ng 257 na bumoto ay physical na nasa plenaryo. Yun nga sa amin, sabi niya, for example, noong impeachment, 257 yung bumoto. Tignan mo yung during the voting, nominal voting, wala naman 257 yung nandun So, pinayagan na makaboto nang wala sa Kamara. Pinaliwanag din ni Erese na hindi lamang sa impeachment voting ginagamit ang ganitong sistema, kundi maging sa pagpasa ng mga panukalang batas sa third reading. Sabi niya, kasi kami, magbo-voting kami. For example, third reading. Tatanungin na ako, ano ba ang boto mo dito? Sabi ko, yes. I-record na ang yes. So kahit wala ako doon sa session hall, na-record na ang yes na aking boto. Dahil dito, sinabi ni Erese na wala siyang nakikitang problema sa panukalang electronic voting sa Senado, lalo na kung ang isang senador ay nakakulong pa lamang at hindi pa nahahatulan. Sabi niya, hindi, ay wala ngang pandemic, mas masahol pa nakakulong. Pag nakakulong, tapos hindi pinapayagan na mag-participate, ang hindi mo pinapayagan ay yung bumoto sa kanya, ang constituency niya, di ba? Hindi pa naman siya convicted. Wow! Ang naturang pahayag ay lalong nagpasiklab sa debate hinggil sa online participation sa Senado matapos tutulan ng minority bloc ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang remote attendance at electronic voting. Isang usaping nauwi sa mainit na bangayan at walkout sa Senado nitong mga nakaraang araw. Wow! Salamat po, Congressman Edgar Erese, sa pagpayag. Ganon pa lang nangyayari sa
kamera. So, grabe, no? Kung ginagawa sa kamera, bakit hindi pwedeng gawin sa Senado? Isa lang ang nakikita ko dito, personal opinion ko lang ito. Takot yung minority black na makaboto si Bato, kasi nga ang plano, nakikita ko lang, I might be wrong, ang plano is gibain nila ang majority 13, black 13 o brave 13 hanggang hindi na sila makaboto, matatalo sila. Kaya yun ang rason na ayaw nilang maipustro ang amendments na pwedeng bumoto online o pwedeng mag-participate online. Bagay na ginagawa na noon. Pandemic, nung nakakulong si ex-Senator De Lima, o ngayon, panibagong ebidensya sa Kamara, inaalaw. So kung pwede sa Kamara, why not sa Senado? Kaya, lalo akong na dismaya sa minority black. Talagang iba ang kanilang style. It's all about taking leadership in the Senate. Gustong-gusto nila talaga na magkawatak-watak ang Brave 13 para maibalik sa kanila ang liderato sa Senado. But nagkakamali sila. Yung mga kaso-kaso na yan, ay lalong nagpapatibay sa samahan ng Brave 13. Example, si Senator Jinggoy. Yung pahayag niya, if this is the price, sabi niya, yung kinasuhan siya at makukulong, sabi niya, if this is the price, kung ito ang mangyayari sa akin, makukulong ako dahil sa pagtindig ko sa aking prinsipyo, so be it. Tanggapin ko. Wow. So lalo akong bumilib kay Jinggoy. Anong ibig sabihin yun? Kaya ba nilang takutin si Jinggoy? I don't think so. He will stick sa Brave 13. Nagsalita na rin si Senator Villanueva. Hindi siya aalis sa Brave 13. So ano pa? Senator Escudero, although wala pa siyang payag, but mas matindi ito. Hindi nila kaya, abogado yan. So, sino pang makukuha nila? Lalo na si Marcoleta. I will be the last man standing. If no one speaks up, I will speak. Hindi nyo ako kayang takutin. Patay. So, good luck sa SB 11 na tangkanin ninyong patalsikin ang SB 13. Tingnan natin kung hanggang saan ang tagumpay ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.